Hello sa lahat ng nanonood. My name is JP Kasakop and I'm here to share my insights about life as an artist who specializes in digital arts, no? Or rather, digital media. So, bago ang lahat, konting background information muna tungkol sa akin. Ako ay nag-umpisa ng training sa traditional arts at age 11. So, bata pa lang ako, napagtanto ko na gusto ko talagang maging artist. And napakaswerte ko dahil yung mga magulang ko, even though pareho silang engineers, sinuportahan nila yung pagkahilig ko sa arts. So, nahanapan nila ako ng tutor na makakapagturo sa akin ng basic drawing. And then, hanggang mag-high school ako, todo suporta yan. Natulungan nila ako makapasok sa Philippine High School for the Arts. Although, hindi nga lang visual arts yung major ko doon. Pero art school pa rin yun eh. Tapos, kahit na hindi ako visual arts major, lagi namang related doon sa field na yon ng mga nagiging elective ko. So, I took classes in photography, puppetry, multimedia arts, gano'n. Tapos, after high school, ako naman ay nakapasok sa UP College of Fine Arts sa UP Diliman, kung saan ako ay nag-major in visual communication, no? Tapos all throughout my college years, nag-focus talaga ako sa techniques, sa iba't ibang estilo ng illustration. Actually, doon ako nag-umpisang mag-explore ng digital illustration, na nung panahon na yon napakahirap pa kasi biruin nyo, inabot ko yung panahon na meron pang graphics pen and tablet na walang pressure sensitivity, tapos hindi pa wireless yung pen, di ba? Grabe yon, para ka lang may mouse na naka-shape like a pen but it's still a mouse, tapos wala siyang pressure sensitivity. So can you imagine kung paano magkulay noon sa Photoshop? Kunyari meron kang line art tapos gusto mong kulayan sa Photoshop. Grabe, ang hirap gawin nun kapag walang pressure sensitivity yung pen, di ba? Tapos desidido talaga ako na makapasok sa isang uri ng trabaho na na-utilize yung visual prowess ko as an illustrator. So after ng college, sumaglit lang ako sa advertising. Nag-advertising din naman ako, pero hindi ako nagtagal doon dahil nakaka-enjoy naman siya, pero hindi yun yung talagang gusto ko eh. Gusto ko yung trabaho na nagdo-drawing ako eh. Sa advertising ngayon, pag art director ka, hindi man masyadong, minsan nga hindi ka na talaga magdo-drawing, panay layout na lang, di ba? So, sabi ko, gusto ko ng trabaho na nag-i-illustrate ako eh. So, after advertising, napunta naman ako sa traditional animation, yung talagang kada isang papel isang frame ng action, di ba? So it was very enjoyable for me. Kaya lang hindi rin ako nagtagal doon dahil mahirap hindi siya ganoon ka-stable financially, no, yung animation nung time na nagtrabaho ko sa industry na yun. And that was a very long time ago. Matanda na ako, guys. Tapos nun, after traditional animation, nakipagsapalaran ako, pumunta ako sa video game development na hindi ko akalain na meron palang ganung industriya dito sa Pilipinas. So I went to video games development and doon ako natutong mag 3D modeling and texturing, and doon ako nasanay na magdo-drawing ako from scratch to finish all the way sa computer, no? Kasi dati ang ginagawa ko, nagdo-drawing ako sa papel, tapos sinascan ko yung drawing ko, kinukulayan ko sa Adobe Photoshop, no? Pagpasok ko sa game development industry, natuto ako na from scratch, talagang doon lang gagawin, even yung sketch, no? Tapos I was lucky enough to have worked on games like The Last of Us, Uncharted 2, Uncharted 3, and even The Sims 4.
no? Tapos noon, napunta naman ako sa mobile games development kasi sa tinagal-tagal ko sa AAA games, talagang hindi rin kinaya ng katawan ko dahil puyatan lagi, no? So, napalipat ako sa mobile games. Yun nga lang, hindi rin ako masyado nagtagal doon kasi ang fast-paced naman masyado ng development sa mobile games, no? Tapos, naisip ko, ah, gusto ko ng trabaho na hindi lang video game art assets yung ginagawa ko, kundi talagang full illustrations, no? And marami akong in-explore na ng mga possibilities like comics, ganyan. Pero isang araw, may kumontak sa akin na publisher ng isang card game, no? Meron kasi dating gumagawa ng card game ng Warhammer and sinuwerte akong makontak nitong publisher na ito. Nag-email sila sa akin. Oo naman kaagad ako. Tapos nun, tuloy-tuloy sila ng bigay ng trabaho eh. Nagsimula sa Warhammer, napunta ako sa Star Wars, and then Game of Thrones, the card game, Lord of the Rings, the card game, and so on and so forth. Ang dami ng properties na nagkaroon ng card game. Tapos, eventually, nakapasok din ako sa Wizards of the Coast. Nagtatrabaho ako ngayon on Magic the Gathering. Sila yung isa sa mga pinakamalalaking clients ko ngayon. So, pag may nagtanong sa inyo, ano ba ang napapala ng isang taong nagsasanay sa digital arts? Well, this is one example. So, this is a miniatures game. So, astig, di ba? Merong mga tiny ships. And then, kita nyo yung art dito sa gilid. That was illustrated by yours truly, no? So, ako ang nag-illustrate nitong mga ships na nakikita ninyo sa gilid. And they are also printed as cards na kasama dito sa tabletop game na ito, Star Wars X-Wing, no? So, kung may nagtanong sa inyo, ano ba napapala ng mga nagpa-practice ng digital? Well, malayo ang pwede ninyong marating. So, that's one thing that you can cite. Tapos, yun nga, gaya ng na-mention ko kanina, traditionally trained ako pero nag-transition ako to digital. I'm sure by now merong mga nagtatanong na ano ba ang pinagkaiba, no? Ano ba ang pinagkaiba or ano naman ang pinagkapareho din ng digital sa traditional? Well, pagka sinabi mo kasing digital media, ito ay yung uri ng art na ginagawa mo sa computer. So, for example, for image editing or digital painting, there's Photoshop or Clip Studio Paint or Krita, di ba? Tapos, for video editing, meron din naman tayong After Effects, meron tayong Adobe Premiere. Tapos, pagdating naman sa 3D, meron tayong Max, Maya, and Blender. Ako, personally, ang ginagamit ko nowadays ay Clip Studio Paint at Blender. And if I were to describe my work, I would say usually it's a combination of 3D modeling and digital painting, no? So balik tayo dun sa similarities and differences ng traditional at ng digital art, no? So sa totoo lang guys, hindi masyadong naiiba, no? Kasi kahit digital na ang medium na ginagamit ko ngayon, ay nagdo-drawing pa rin naman ako. Gumagamit pa rin ako ng pen, except the pen doesn't have ink or hindi ko na siya kailangang isawsaw sa pintura. Hindi ako nadudumihan sa kamay ko, hindi nalalagyan ng pintura yung damit ko or hindi nalalagyan ng pintura yung workstation ko kasi yung pintura ko ay digital, nasa computer. And at the same time, I don't have to deal with residue katulad ng sawdust or ng nadurog na piraso ng plaster, ganyan, or ng marble, di ba, pag gumagawa ka ng traditional na sculpture. So, I don't have to deal with such. In other words, it's pretty much the same art. Ang nag-iiba lang ay yung medium, no? Tapos, dahil digital arts ang, or rather, digital media ang focus ng subject na ito,
ang susunod na gusto kong i-share sa inyo ay yung mga na-perceive ko na benefits and challenges na kakabit ng digital media, no? So, dun muna tayo sa sa benefits. Benefit number one, napakadaling mag-edit pag digital media. Pag nakagawa ka ng maling stroke, mag-control Z ka lang, bawi na, 'di ba? It's as if hindi nangyari yung maling stroke. Pag ginawa mo 'yan sa pen and ink, wala na. Panindigan mo na lang, 'di ba? Kasi kamali ka na, hindi mo na mabubura 'yun eh. Or kung gusto mong i-paint over ng white ink tapos gawin mo ulit yung stroke, it's up to you, 'di ba? Tapos advantage number 2, walang curing period, walang drying period sa digital media. Pagka natapos mo nang gawin, pagka sinave mo na, tapos na. Hindi mo na kailangan hintayin na, bago ako magawa ng isa pang layer, kailangan matuyo muna tong layer na to. Walang ganon, di ba? Hindi mo na kailangan spray ng emulsion, ganyan. Tapos, hindi mo na kailangan i-scan, di ba? Kasi, nasa computer na eh, di ba? I-save mo na lang as JPEG if you want to display that on your social media accounts, di ba? Tapos, dahil madali siyang i-save as a JPEG, ibig sabihin nun, madali din siyang ma-distribute kasi kahit saan pwede mo i-post, di ba? Tapos, if you want to post your process videos, marami ng mga programs ngayon that will allow you to do so, di ba? Kagaya ng OBS or ng Camtasia, pwede mong i-record yung process mo. And meron ngang ibang mga mga digital painting programs that allow you to actually record within the program para pwede mong ipakita sa audience mo or sa followers mo kung paano yung process mo, di ba? Ano naman yung mga challenges? Well, kasama sa mga challenges yung pag gusto mo ng physical copy, kailangan mo siyang i-print. Okay? So, hassle kasi, well, unless marami kang screens na nakadikit sa mga pader ng bahay mo, kung gusto mo i-display yung gawa mo na proud ka na digital, kailangan mong ipaprint, tapos kailangan maganda yung printer, di ba? Tapos kailangan din syempre color calibrated ang monitor dahil iba ang color space ng monitor natin sa color space na pinag-uusapan pagdating sa printing, di ba? Pag sa monitor naka RGB ka, pag printing CMYK, may mga yun may mga significant differences yun so kailangan as much as possible color calibrated yung monitor mo. And I do that with an actual calibration device, no? Nag-invest talaga ako sa calibration device to make sure na tama yung kulay ng gawa ko sa monitor at hindi masyadong nalalayo kapag ito ay na-print na, no? Tapos another disadvantage ng ng digital art, ng digital media, medyo madaling manakaw, no? Kasi wala, digital, nilagay mo sa internet, merong mga loko na gustong mag-copy paste ng gawa mo. Talaga nangyayari 'yon, di ba? It's not cool. It's never cool. Pero nangyayari siya, unfortunately. Tapos, gustuhin man natin o hindi, maraming tao na mababa ang tingin nila sa digital art. Iniisip nila, sa computer lang ginawa yan So, hindi that's not real art. Or sasabihin nila, dali-dali lang gawin yan kasi pinindot ka lang sa computer mo tapos may lumabas na painting. Kala nila magic lang pero hindi ganon. But in relation to that, I'm sure nakikita niyo tong mga ganitong klase ng discussion sa social media, no? Pupunta ako saglit sa topic ng AI, no? Or artificial intelligence. Actually, yung AI ang gumagawa ng bagay na ibinibintang nila sa mga kagaya kong mga digital media specialist, no? Kasi yung generative AI, no, I'm talking specifically about generative AI. Ganun siya magta-type ka ng prompt and then may lalabas na work. Hindi ikaw yung nagpinta, ang nagpinta ay yung computer. Ikaw yung nag-supply ng idea. Basically, you're the client and yung computer yung artist, 'di ba? Tapos, alam nyo, para sa akin, and I'm sure maraming ma-offend sa sasabihin kong ito, para sa akin kasi the moment na gumamit ka ng generative AI, nababawasan ang credibility mo as an artist. Bakit? Kasi the way it works, hindi talaga ethical
Nagse-scrape siya ng ng data from hundreds of, actually thousands of existing work made by artists na never naman nagbigay ng consent nila para gamitin yung art nila sa ganun, 'di ba? So in other words, art theft talaga siya eh. Hindi maganda yung nangyayari. Now, ang dami ko nang naka-argumento na nagsasabi sa akin, sir, yung mga real artist nagre-reference din sila. Kumukopya din sila. Gumagamit din sila ng sinearch lang nila sa Google na references. So, medyo hypocritical ka sir kasi ibig sabihin ginagawa mo rin yung kinagagalit ko sa actually guys hindi, no. Ganito yan, iba ang referencing sa direct sampling. Kasi pag sinabi mong referencing, yes, tumitingin ka sa pre-existing work, tumitingin ka sa property ng iba, pero inaaral mo kung paano sila gawin para makagawa ka ng sarili mong ganun. Some proponents of AI would say na ganun din ang ginagawa ng mga image generators na yan, but that's simply not true. Napatunayan na yan sa isang matinding legal battle against developers ng AI na sila ay directly nagsasample sa existing work tapos nagtatagpi-tagpi lang nila yon. Kaya nga minsan may mga generated work na makikita mo pa yung traces ng signature ng original artist, di ba? Kasi ganun nga, direct sampling tapos taking credit for someone else's work basically, no? So and then again without permission nung artist na pinagkuhaan ng work. That's why it's unethical. And actually guys, napakahabang usapan pa nitong AI, no? I can talk to you all day about why I'm against this misuse of technology, no? But we don't have all day. So move on muna tayo dun sa susunod na part ng aking discussion. Maybe in the future pwede ko makagawa ng ibang video na specifically nagdi-discuss ng AI, no? So parang napaka dark bigla ng future, no? Kasi meron ng AI, pwede na maging obsolete yung artist. Actually, huwag kayong mawala ng pag-asa, guys, kasi marami pa rin malalaking kumpanya na kumakampi sa mga artist kagaya ng mga kliyente ko na specifically minimension nila sa amin sa mga contracts na sinesend nila sa amin na hindi nila pinapermit ang paggamit ng AI, no? So gawa pa rin ng gawa, guys. Huwag kayong ma-discourage kasi even if AI is here to stay, kahit na inevitable pa yung AI na yan, hindi naman ibig sabihin nun na titigil na yung talent ninyo. Tsaka just imagine between an artist na marunong na ng design fundamentals and a non-artist na wala namang alam sa art, tapos bigyan mo sila ng same tool, sino sa tingin nyo yung lalamang doon? Syempre yung meron ng alam, di ba? So huwag kayong masindak dyan sa AI na yan. Inconvenient lang na nananakawan tayo ng mga existing work natin, pero makakaalpas tayo dyan, guys. Maniwala kayo. Tapos speaking of surviving, so digital art na talaga yung sentro ng career ko ngayon, no? And how do I make a living? Kagaya ng nasabi ko before, ako ay isang illustrator para sa mga tabletop games. Tapos may paraan kung paano ako nakapasok dito sa field na to. Nag-umpisa yan by posting on platforms na madalas pinupuntahan ng mga art directors, ng mga publishers ng mga games na ginagawan ko, no? So, dati nagsasubmit din ako sa mga magazine na nagfi-feature ng digital artists. Tapos palagay ko doon ako unang napansin ng art director na unang kumontak sa akin para gumawa ng Warhammer. And then I post on other platforms na madalas din puntahan ng mga art directors. Dati active pa ako sa DeviantArt, pero dahil sobrang gulo na ng mga tao doon, umalis na lang din ako at lumipat ako sa ibang platform. Napunta ako sa ArtStation, sa Artgram, and sa Kara, no? Kara.app. Isa yun sa mga platforms na pinopostan ko. And then, of course, I have my own Facebook page and Instagram account na doon ako naglalagay ng aking mga art updates.
Tapos, I constantly update my portfolio. Lahat ng mga bagong release ko na gawa, na sinasama ko doon. Tsaka, pag meron akong personal work na proud ako sa itsura, sinasama ko rin doon. Tapos, I take note then of the names ng mga publishers ng mga games na natutuwa ako sa itsura. Like, for example, naaliw ako sa itsura ng Deadlands na tabletop game. So, ang ginawa ko, bumili ako ng libro ng Deadlines kasi ano yan RPG book siya. Bumili ako ng isang book tapos tinignan ko, sino ba publisher nito? So, nakalagay doon, Pinnacle Entertainment Group. So, what I did was, sumulat ako sa kanila. Nag-send ako ng email sa kanila expressing my interest in working with them. Tapos, sinendan ko sila ng mga links papunta sa aking online portfolio. Just to show them na ito yung skill level ko, ito yung kaya kong gawin. And I think I will be beneficial dun sa team nila. And then, ayun, nag-respond sila positively. And eventually, nakatrabaho ko rin sila. So, ganun lang. I keep posting my work on social media, on my portfolio sites, and then I try to search for publishers na pwedeng pag-submitan ng work. Tapos, as much as possible, yung portfolio ko, curated talaga siya. So, pinipili ko lang kung ano yung mga magagandang work. To tell you the truth, guys, I have hundreds, maybe a couple thousand illustrations na nga ever since nag-umpisa akong magtrabaho sa freelance illustrator. Pero hindi lahat yon nakapost sa portfolio website ko. A very small fraction lang. So, kung ano lang talaga yung the best, yun lang talaga yung nilalagay ko. Kasi, yun lang naman talaga yung nagmamatter para sa mga publishers na magtitingin ng work mo no? Tapos, bukod pa doon, I go to a lot of events. Like, dati meron tayo na tinatawag na Asia Pop Comic Con, ganyan. Tapos, ano pa bang mga events yan? Well, yun, Comic Con, ganyan, di ba? NextCon, dami pa. Maraming mga conventions dito sa Pilipinas, mga event na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga artist na mag-showcase ng trabaho nila. So, nakikiparte ako sa mga ganon. Tapos, kung hindi man ako exhibitor sa mga ganong klaseng events, minsan pumupunta ako doon para lang makihalubilo sa mga kapwa ko professional. Kasi by doing so, nakakapag-exchange kami ng ideas, ganyan, or nakakapag-exchange kami ng, uy, paano mo na-contact si ganitong client, si ganyang client, di ba? So, yun. May napapala naman ako sa digital art, no? Sapat naman ito para mabuhay kami ng misis ko, di ba? And at the same time, I get to work on things that I enjoy working on, di ba? Star Wars, di ba? I'm a big fan of Star Wars. I'm a big fan of Magic the Gathering since grade 6. Tuwang-tuwa na ako dun sa game na yun. Napaka bata ko pa nun, sabi ko, gusto ko maging illustrator sa game na yan, di ba? Tapos, yun, kagaya ng lahat ng klase ng career na pwedeng mapuntahan ng isang taong creative, ang digital art ay hindi rin naman nawawala ng mga challenges, but at the same time, meron din siyang mga benefits na hindi mo rin basta-basta makikita sa ibang field, di ba? So, nandito ko dahil gusto ko at natutugunan nito ang mga pangangailangan ko, di ba? So, yun ang state of affairs ng digital media concerning fields na kinapapalooban ko, no? So, yun, ano pa ba ang mga maipapayo ko sa inyo? Don't be discouraged, nabanggit ko na yan kanina. And then, pagdating sa pag-showcase ng trabaho ninyo, huwag kayong matakot na sumubok, or huwag kayong matakot sabihin na magaling kayo or marunong kayo, or huwag ninyong isipin na kailangan marami ng followers, kung hindi ako magiging successful, ganun. That's not true, guys. Actually, ako nga,
ang konti ng followers ko sa Instagram, and yung Facebook page ko, hindi rin naman ako ganun ka-active mag-interact sa mga tao doon. I have a modest number of followers there, and yung mga pages ko like ArtStation, hindi nga umabot ng 1,000 yung followers ko doon eh, unlike yung mga contemporaries ko na hundreds of thousands yung mga followers nila. Minsan ka nakaka-insecure kasi nakikita ko, uy, wow, si artist ganito, si artist ganyan. Libo-libo yung tumatangkilik sa trabaho nila. Makakahabol ba ako dyan? Masasabi ko lang sa inyo guys, pagdating sa industriyang ito, hindi ganun eh. Kasi ang mas mahalaga ay nakikita yung gawa ninyo ng mga taong maaaring magbigay sa inyo ng opportunities. In my case, yung mga clients ko. So, okay lang sa akin if I don't have 20,000 followers on Instagram. Kasi at least nakita ni Wizards of the Coast yung trabaho ko. So, nabigyan nila ako ng opportunity na mag-work on Magic the Gathering. And for an illustrator like myself, hindi naman maliit na bagay lang yung ganun. 'Di ba? Actually, yun nga yung isa sa mga pinaka significant na milestone sa career ko bilang illustrator, no, yung pagtatrabaho ko sa Magic the Gathering. So, yun. Ito ang mga insights ko about digital media, no. So, kung may mga tanong pa kayo, huwag kayong mahiyang magsabi kay Professor Jualim Vela. I-relay niya sa akin ang mga questions ninyo at gagawin ko ang makakaya ko para masagot ang inyong mga tanong. And if you want to interact with me sa aking Facebook page, sa Instagram, o kung saan nyo man ako mahanap, huwag kayong mahiyang magpadala sa akin ng mga tanong dahil ako ay sumasagot naman sa mga katanungan na yan kung nahahanapan natin ng oras, di ba? So it's really just a matter of scheduling. Alright? So that's it muna. Sana ay na-enjoy ninyo ang pagkukwento ko sa inyo na halos 30 minutos na. Dahil ako ay nag-enjoy din sa paggawa ng presentation na ito para sa inyo. Alright? So that's it. Maligayang pag-explore sa mundo ng digital art. And I wish you all the best. Alright? Okay, sige. Till next time.